Hindi mo kailangan maging gwapo, mayaman, o sobrang sweet para mapaamo ang isang babae. Minsan, mas nakakabighani yung lalaking hindi mo agad mabasa. May mga lalaki na tahimik lang, pero parang may kakaibang hatak. Yung tipong, hindi mo nga masyadong kilala, pero hindi mo rin siya makalimutan. Bakit kaya? Ang sikreto, nasa utak. Specifically, kung paano tumatakbo ang subconscious mind pagdating sa attraction. At kung alam mo kung paano ito galawin, pwedeng ikaw ang iniisip niya gabi-gabi kahit hindi ka niya kachat. Pero teka lang, karamihan ng lalaki, nagkakamali sa simula pa lang. Ang thinking nila, pag mas effort ako, mas mamahalin ako. Laging nagpaparamdam, laging sweet, laging present. Pero ang totoo, kapag lagi kang available, nawawala yung thrill. Yung utak niya, nagsasawa. Kasi walang emotional high. Walang excitement, walang what if. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ang utak ng babae, mas naa-activate kapag may konting uncertainty. Yung hindi niya alam kung trip mo siya o hindi. Yung hindi ka predictable. Alam mo yung intermittent reinforcement? Parang sa slot machine. Minsan panalo, minsan talo. Pero dahil hindi mo alam kung kailan ka ulit mananalo, lalo kang hindi bumibitaw. Ganun din ang emosyon. Kapag minsan sweet ka, tapos bigla kang cold, hindi niya alam kung anong aasahan. Kaya kahit ayaw niya aminin, mas lalo siyang nag-hold on. May kilala akong lalaki, hindi siya effort type, wala masyadong sweet talk, hindi ma-chat, pero pag kinausap ka niya, full presence. Eye contact, may lalim, at pag nawala siya ulit, tahimik lang. Pero guess what? Yung babae, iniisip siya buong araw. Alam mo kung bakit? Kasi hindi siya predictable, at yun ang weakness ng utak, naghahanap ng closure. Ngayon, dagdagan pa natin, yung lalaking tahimik lang, pero may presence. Yung parang laging may lalim, that's the mystery effect. Kapag konti lang ang sinasabi mo, pero meaningful, mas marami siyang ini-imagine. At tandaan, ang imagination minsan mas powerful kaysa sa actual na experience. Kaya instead na i-overshare mo lahat tungkol sa'yo, mag-iwan ka ng mga tanong. Konting hint, konting reveal, pero never buong kwento. Siya na mismo ang gugustuhing malaman ng buo mong pagkatao, pero hindi niya agad makukuha. At dahil dyan, mas nagiging valuable ka. Meron pang isang sikretong ginagamit ng mga persuasive communicator, emotional anchoring. Imagine mo tong type niya to. Every time na masaya siya, nagka-catch kayo ng vibe, ginagawa mo yung same word, same tone, o same gesture. Over time, hindi niya namamalayan na naa-associate na niya yung feeling ng happiness sa presence mo. Kahit hindi ka na present, pag naranasan niya ulit yung emotion na yun, ikaw ang naaalala niya. Parang kanta na tumutugtog sa background ng bawat happy moment niya. At hindi niya alam kung bakit ikaw ang bumabalik sa isip niya. Pero andun ka, naka-embed ka na sa system niya. Subtle? Oo, pero powerful. Ngayon, teka lang, ito ang pinaka-dark na twist. Akala mo, attraction ang goal mo? Hindi. Ang totoong sikreto ay emotional dependency. Hindi mo kailangang i-charm siya 24/7. Ang gusto mo, mapunta ka sa utak niya. Libre, paulit-ulit at hindi niya alam kung bakit. Gusto mong ikaw ang tanong sa isip niya, kahit hindi ikaw ang sagot. At pag nandun ka na, wala na siyang kawala. Ito yung klase ng seduction na hindi loud. Walang flowers, walang grand gestures, pero lethal sa loob. Psychological, internal, emotional. Pero ito ang boundary. Hindi ito para sa manipulation. Hindi ito para sa game. Ito'y para sa mga lalaking gustong maintindihan ang totoong dynamics ng attraction at gamitin ito sa tamang paraan. Kasi kung mali ang intention mo, lahat ng to pwedeng bumalik sa'yo. Pero kung master mo na ang dark psychology at marunong kang gumamit ng timing, presence, mystery, at emotional anchors, hindi mo na kailangang habulin ang attention niya. Siya na mismo ang magtataka kung bakit sa'yo siya humahanap ng sagot. Ikaw, naranasan mo na bang ma-addict sa taong hindi mo naman talaga gusto? O baka ikaw, yung taong iniisip niya hanggang ngayon at hindi niya alam kung bakit? Comment mo sa baba, kwento mo naman.